Sometimes nafi-feel nyo ba na life doesn't make sense? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Geraldine Sabando, George Mendoza, and Marcos Juan Batao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions, and I hope malaking tulong po sa inyong paglagong spiritual. Na yung pag-uusapan po natin ay patungkol sa Fall of Jericho. Ito po yung mga panahon na si si Joshua at yung bayan ng Israel ay sisimulan ng sakupin yung promised land. At yung first city na kanilang sasakupin ay walang iba po kundi ang Jericho. So right after crossing the Jordan River, yung first mission nila is to conquer Jericho. Now, dito po sa Joshua chapter 6, ito po ang sinasabi. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. So nagsinarado na ng Jericho yung kanilang mga pintuan, marami mga bintana, lahat ng lulusutan pa tungo dun sa city of Jericho. Sabi dito, no one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of rams, horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times when the priest blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, every mission is God's mission. Lahat po ng mission ni Joshua, lahat ng pinapagawa ng Diyos kay Joshua, hindi po yun mission ni Joshua lamang. Ito po ay mission ng Diyos at ginagamit lamang po niya si Joshua. Nung nakaraan po may nagtanong sa akin sa comment section, bakit ba kailangan palayasin pa yung mga nakatira doon sa Canaan? Maraming mga ano po 'yan, mga people groups. Maraming mga ethnic groups, Canaanites, Perizzites, Ammonites, Jebusites, maraming mga ites, no? Hittites, etc., etc. Now, yung mga tao po kasi na yon, para pong isipin nyo, cancer. Napakasama ng kultura nila at sila yung nagpa-practice talaga ng child sacrifice. Yung sinasakripisyo, iniihaw yung mga babies bilang pagsamba kay Molech. So kinasusuklaman ng Diyos yung kultura na yon at for the longest time pinagpasensyahan sila ng Diyos until mapuno na yung kumbaga maging sagad na yung kasamaan nila. Kaya ginamit ng Diyos si Joshua at ang bayan ng Israel para palayasin at puksain yung mga masasamang kultura na iyon sa land of Canaan. So, yung mission po na ito ay mission ng Diyos. At ang lahat ng pinapagawa po ng Diyos kay Joshua, hindi po mission ni Joshua. Ito po ay mission ng Diyos. Now, ganun din po sa atin mga kapatid, lahat ng mga inuutos sa atin ng Panginoon, wag nating isipin na binibigyan tayo ng burden ng Diyos, ng mga bigatin ng Diyos, maraming pinapagawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin, lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin ay unang-una sa lahat, mission ng Diyos. Dahil ang Diyos yung pinakaunang missionary. Yung Great Commission ng ating Panginoon Jesucristo, yung iniatang niya sa balikat ng mga disipulo, go and disciple the nation. Hindi po yan mission ng mga disciples lang. Yan po ay mission ng ating Panginoon Jesucristo at ang Panginoong Jesucristo mismo ang nangunguna para dyan sa mission na yan. When Jesus said, go disciple the nations, si Jesus Christ po yung pinakaunang nagmission. Dahil yung Diyos po natin ay missionary. Now, lahat po ng pinapagawa ng Diyos sa atin, pati sa pamilya natin, may mission tayo sa pamilya natin, may mission tayo sa hanap buhay natin, may mission tayo sa boss, sa company natin, sa workplace natin, may mission tayo sa ating mga komunidad, may mission tayo dito sa ating bansa. Huwag mo nating isipin na yon ay galing lang sa atin at dapat nating gampanan ng
sa pamamagitan ng ating kaparaanan. Sapagkat unang-unang sa lahat po ng pinapagawa ng Diyos sa atin na misyon ay mission ng Diyos. At ang Diyos ang magpapatagumpay sa lahat ng mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Napakaganda po, no? Invited lamang tayo sa misyon ng Diyos. Ang Diyos yung talagang merong pagnanais tubusin ang mundo. Yung Diyos ang may pagnanais na isaayos ang mundo, ipanumbalik ang mga tao, pabalik sa Kanya, na tayo ginagamit lamang niya para sa mission na iyon. And number 2 po, because of that, God's mission must be done in God's way by faith. Yung mission po ng Diyos, dahil mission ng Diyos, kagaya sa panahon ni Joshua, no, mission ng Diyos yan na yung bayan ng Israel ay siyang pumalit doon sa mga Canaanites, cultures, yung people groups. So mission ng Diyos yan. At dapat yan gawin sa kaparaanan ng Diyos. At yung kaparaanan ng Diyos, kailangan nating isagawa yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit pa hindi natin maunawaan. Sometimes it doesn't make sense. Pero we have to follow God's mission by faith. Tingnan niyo po rito kay Joshua. No? Sabi ng Lord kay Joshua, Joshua, yung wall of Jericho, yung Jericho na yan, city yan, walled city. Sabi ng Diyos, ang gawin nyo, kailangan natin ng 7 priest, no? Na yung may ang tawag dito sa Tagalog, toroto, trumpet, no? May trompeta, hihipa nila yan, magmamarcha kayo dyan for 6 days, iikot kayo dyan sa loob ng 6 days, and then on the 7th day, iikot kayo ng 7 beses dyan. Tapos, huwag kayo maingay, huwag kayo magsasalita. May ganun pa wala kayong sasabihin, di kayo sisigaw. Pero doon sa huling trompeta, sabay-sabay kayong sisigaw. At yung wall of Jericho, ito ay magko-collapse. So sabi rito, when you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. So it doesn't make sense. Yung command ng Diyos na, okay, magpaikot-ikot ka dyan, magmarcha kayo dyan, kasama yung mga priest, yung Ark of the Covenant, bit-bit ng mga priest, hipan nyo yung mga trompeta, tapos tsaka kayo sumigaw, no? Yung pinakahuling blast ng trumpet. So yung mga kailangan lang natin tanggapin na by faith. Lord, we will obey you by faith. This is your mission. It has to be done in your way and we will follow by faith. Point number 3 po, God's way makes sense because of Christ. Ito po yung isa sa pinakamahalagang puntos natin ngayong umaga. Kahit ako po pa nagbabasa, halimbawa ito, Fall of Jericho, magmamarcha sila, 6 days, on the 7th day, 7 beses silang iikot doon. It doesn't make sense. Hindi mo talaga siya maintindihan. Parang basta lang ba inutos ng Diyos yun? O yung Diyos meron siyang purpose and mind? At matutuwa po kayo habang nag-aaral kayo ng Bible, no? Ang dami, napakadami sa Old Testament ng mga bagay na hindi mo talaga maintindihan, hindi mo maunawaan kung anong purpose until you read the New Testament. Hanggang sa makita mo na lahat ng yon ay tumuturo o natutupad sa katauhan at misyon ng Panginoong Hesukristo. You know, the Fall of Jericho is all about the Lord Jesus Christ. Yung parang miniature yan Pag-aralan po natin yan sa Dive Deeper natin. No? Lahat po ng hindi ko natatalakay dito sa 15 minutes devotion natin. Sa 15 minutes lang na time natin, nasa Dive Deeper po. Pag-usapan natin yan, why it makes sense because of the Lord Jesus Christ. Bilang application po sa pinag-aaralan natin, no? Be a man or woman on a mission. The mission of God. Wag po kayong papayag, wag tayong papayag mga kapatid, na nabubuhay tayo dito sa mundo ng walang misyon. Kaya po ako, ini-encourage ko kahit yung mga senior citizen na, marami po sa atin nanonood dito mga senior citizens. Hello po sa inyo, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa mga devotions natin. Don't ever think that it's too late, no, to follow God. Don't that it's too late
to be part of God's mission. Kasi nga, kagaya ng illustration natin nakaraan, no? Pati si Moses tsaka si Aaron, 80 anyos na nang tinawag ng Diyos para magmisyon. So, it's never too late. Kahit po si Joshua rito, matandang-matanda na, no? Senior citizen na rin. Pero, yeah, I think, mga ganun na siya. I need to fact check. Pero, it's not too late, no? Lagi tayong may mission. Huwag kayong papayag na nabubuhay tayo dito sa mundo, tapos nawala na yung purpose natin, yung sense of purpose. Mga kapatid, hanggat buhay ka, meron ka pang mission. Merong pinapagawa sa iyong Lord. So, be a man or woman on a mission, pero yung mission mo dapat mission ng Diyos. Pinapagawa ng Diyos. Hindi pwedeng inimbento mo lang, hindi pwedeng ginusto mo lang, kundi mission na ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Gaano ka-importante yon? Kasi po, yung mission na pinapagawa ng Diyos, yung Diyos din ang nagsusupply ng provision. When there's mission, there is provision. Number 2 po, fulfill the mission according to God's instructions. May pinapagawa sa iyo si Lord, may mission ka, dapat mong gawin yan sa kaparaanan ng Diyos. Naalala ko tuloy si Hudson Taylor, sabi niya, God's mission done in God's way will never lack God's supply. So yung mission ng Diyos na ginagawa natin ayon sa instruction ng Diyos ay hindi makukulangan ng supply ng Diyos o ng pagtutustos ng Diyos. Kasi mission niya yan eh. Tapos ginagawa mo sa kaparaanan niya. Bakit i-withhold ng Diyos yung suporta niya sa iyo? There's no way. Talagang ibibigay niya sa iyo lahat ng kakailanganin mo para maisakatuparan ang misyon na pinapagawa niya sa iyo na ginagawa mo sa kaparaanan ng Diyos. God's mission done in God's way will never lack God's supply. Pangatlo po, believe that God's way is the only way to victory. Yung wisdom ng Diyos. Isipin niyo po dito sa panahon ni Joshua, no? Pwede mong questionin eh. Paano namin mapapasok yung Jericho na yan, yung walled city na yan, kapal-kapal ng pader? Paano namin mapapasok yan? Iikot magmamarcha lang kami, tapos magtotorotot, no? Diba? It doesn't make sense. Pwede mong questionin. Pwede mong hindi sundin. Pero that is God's wisdom. Hindi man mag-make sense, hindi man natin maintindihan. Sa Bible po talaga ganun, napakarami. Yung dugo pa lang ni Abel nangungusap sa Diyos. It doesn't make sense, but nakasulat pa to dito. Later on, sa New Testament, it's about the blood of the Lord Jesus Christ. So ito rin yung fall of Jericho. Kaya minsan may mga kahit yung arko, yung very specific yung Diyos sa pagtatayo ng arko. Ano yun eh? Pagtatayo ng templo, pagtatayo ng tabernacle. Sometimes it doesn't make sense. Bakit hindi na lang hayaan ng Diyos na gawin ng mga tao yun sa kanilang kaparaanan? Pero hindi eh. God has something in mind na minsan hindi natin maintindihan. Pero alam ng Diyos kung ano yung purpose. At makikita po natin yung buong Bible, ang purpose nun. From Genesis to Revelation. Ang purpose nun ay ihayag si Kristo. So believe that God's way is the only way to victory. Manampalataya tayo ng kaparaanan ng Diyos. Yun lang ang kaparaanan patungo sa katagumpayan. Now, para po sa ating discussion, why does God sometimes command His people to do things that do not make sense? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin, the fall of Jericho under Joshua foreshadows the fall of the world under Jesus. So meron pa naman tayong time, no? Bigyan ko ng sneak preview. Yung fall of Jericho po, yung pagsakop sa Jericho. Ito po ay may kinalaman. Ito yung pattern ng pagsakop ng Diyos sa buong mundo, no? Sa entire world. So, the fall of Jericho under Joshua foreshadows the fall of the world under Jesus. At si Jesus po ang sasakop sa mundo. Tayo po'y manalangin. Father God, when I read about Jericho, I see how small human strength really is. Those walls look impossible to defeat, yet you brought them down without swords or machines.
Sometimes I also face problems that feel too strong for me. Help me to trust your word, even when it doesn't make sense to my mind. Give me a heart that obeys quickly and fully. Keep me from trusting my own ideas more than your commands. Even you work in my life, remind me that the victory belongs to you alone. I want my life to show your power and bring you honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Cora, kay Tita Cora na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.